minamahal, hinihiling ko po na tayong po lahat ay panandali ang tumayo at tayo po mga minamahal ay magbigay kalang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo na ito po idadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved brother Jerby Domingo, ating beloved preacher. Mga minamahal, nais kong bumati muna sa inyo lahat ng magandang umaga na po, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan ang ating dakilang Diyos na buhay? Amen, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you so much po sa inyong pagdalo sa ating banal na gawain. Minamahal sa ating overnight prayer. Bagaman minamahal, napakalakas po ng ulan kagabi, mga kapatid ko, ay hindi po kayo nagpahadlang. Praise God, hallelujah. Ngayon mahal, pagpalain kayo natin dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. At nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang, purihin ang kanyang dakilang pangalan. Ngayon mahal, at nagbibigay dobleng paggalang po at pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy nating alaala mo ni Mahal sa beloved Honorable Stan Pastor Lindsay Almeda. Praise God sa lahat po na kayo kasama sa dakong ito, mga kapatid ko, sa umagang ito. Tayo po, mga kapatid, ay mga minamahal, bumabati rin sa ating mga kapatid sa ating mga webcast viewers, mga mahal, sa ibang bansa. At purihin natin dakilang Diyos, mga mahal, at tayo muna dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tas natin ating mga kamay, mahal. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami nagpapasalamat, nagluluwalhati. Mahal na Panginoon, pinaparangalan ka namin, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Ang banal sa umagang ito, mahal na Panginoon, gabayan po ninyong bawat sa amin, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa panalangin ng iyong propeta, amang banal, O Diyos, pagpalain mo na ang aming mga kapatiran sa dakong ito. Alis mong hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pangunawa. Dakilang Diyos sa iyong palatuntunan nang sa ganun patuloy na maging matatag, O Diyos, ang iyong mga anak na tatayo sa iyong mga pangako, O God. Lord, anoint thy word. Bless them, O God. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness and believe and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, min mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Tayo po ay magbukas ng ating mga Bible, mga kapatid, dito po sa aklat ng Habakuk, chapter 3, verse 17, 18, 19. Mga minamahal. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vine, though the labor of the olive may fail, and the field yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like their feet, and He will make me walk on my high hill to the chief position with my string instrument. Tagalog po. Ito po ang sinasabi sa Habakuk 3, 17, 18, 19. Amen. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang bunga ng ulibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. 18. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Amen. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. 19. Si Jehovah na Panginoon, siya'y aking lakas, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako, sa pangulong manunugtog sa aking mga panugtog na kawad. Amen. God bless you po, beloved Colonel. May mahal, title po natin, Unconditional Service.
unconditional service. Walang kondisyong paglilingkod sa dakilang Diyos na buhay. Sa verse 19 sa Tagalog, may mahal binanggit yung Jehovah. Pero dito po sa Ingles, mga kapatid, wala kang mababasang Jehovah. Sabi rito sa 19, the Lord God is my strength. Ang aking Panginoon, siya kong kalakasan. Amen. May mahal, sabi ni Habakkuk, the Lord is the strength of my life. Ang Panginoon, ang mahal na Panginoon, siyang lakas sa aking buhay. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. God is the source of all blessings. Ang dakilang Diyos natin, may mahal, lahat ng uri ng blessings, make it or name it, may mahal. Lahat, mga kapatid ko, sa Diyos lahat ng bumula yan. May mahal. Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan siya sa ganap at sa mga hindi ganap. Lahat magsabing amen. So kung nagiging mabuti ang dakilang Diyos, maging sa masasama mga minamahal, pinasisikat niya yung kanyang araw, mga kapatid ko, para mabuhay sila, lalong-lalo na po sa mga tunay na anak ng Diyos na katulad natin. Amen? Sumasa atin po ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Say, praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Sa pangako ng ating dakilang Diyos, mga mahal, Hebrew 13:5, sabi ng mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan, sabi ng dakilang Diyos na buhay. Kaya yung Habakuk na nabasa natin kanina, mga minamahal, napakaganda po dito. Challenge po ito, mga kapatid ko. Si Habakuk po, mga kapatid, makikita natin dito yung ilang mga sikreto niya, mga minamahal, kung bakit wala siyang reklamo, mga minamahal. Lagi siyang positive sa kanyang buhay. Sabi rito, sapagkat bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, sa Juda po ito, mga minamahal. Hindi magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo'y maglilikat. Ang bunga ng ulibo, mga minamahal, hindi na siya mamumunga. Ibig sabihin, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan. At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Verse 18, gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Say, praise the Lord. Ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Ang Panginoong Diyos, siyang aking lakas. At ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa, at ako'y palalakarin niya sa aking mataas na dako, mga kapatid ko. Minamahal, ang Juda po, mga kapatid ko, dumating po yung panahon na nag-fail po yung Juda sa panahon po ni Habakuk. Yung mga hayupan, yung crops, mga minamahal nila ay nasira, mga kapatid ko. Wala silang maani. Wala silang kahit yung mga hayupan, mga minamahal, wala. Pero pinatunayan po, mga kapatid ko, ni Habakuk na maging sa gitna po ng kagutuman, sa gitna po ng pagsubok, sa gitna po ng kahirapan, nananatili siyang nagtitiwala sa mahal na Panginoon at nananatili siyang nagkagalak sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po nagpakontrol si Habakuk, mga minamahal, anuman po ang sitwasyon sa paligid niya. Nananatili po siya sa kanyang katapatan sa dakilang Diyos. Mga minamahal ko. Sapagkat alam po niya, may mahal, ang dakilang Diyos po ang magbibigay sa kanya ng lakas. Amen. Praise the Lord. Lagi siyang nagagalak. Lagi siyang natutuwa, mga minamahal. Ano po yung kanyang kinagagalak, mga kapatid ko? Sa panahon po ng mga trials, mga pagsubok, nagagalak tayo, mga minamahal, bilang anak ng Diyos, sapagkat bahagi po yan ng ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bakit po? Patunay yan na meron na tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. May mga pag-uusig, may mahal, may mga pagsubok, may mga trials. Minsan gugutumin ka ng mahal ng Panginoon, may mahal, minsan para makita ng dakilang Diyos kung ano talaga ang laman ng ating mga puso. Mga minamahal, sa paglilingkod natin sa mahal ng Panginoon, magrereklamo ka ba o hindi, mga mahal?
Mananatili ka bang magpapasalamat sa dakilang Diyos kahit may mga trials, may mga pagsubok sa buhay, kaliwat kanang pagsubok, mga minamahal ko, minsan sabay-sabay na pagsubok, mga kapatid, parang hindi ka na makakilos, parang hindi mo na may unat ang kamay mo, mga minamahal, sa ating nagmamahal na Diyos. Pero mga kapatid ko, sabi ni Habakuk, ako'y mananatiling nagagalak sa paglilingkod sa aking Panginoon. Amen. Ano pong meron si Habakuk, mga mahal? Bakit sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan po niya, meron siyang faith and trust, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos na buhay? Yung title natin, doon ko kinuha yun. Meron siyang unconditional service sa mahal na Panginoon. Wala pong kondisyones yung kanyang paglilingkod. Amen? Mga minamahal, hindi po siya nagsasabi, mahal na Panginoon, kung hindi mo diringgin ang dalangin ko, manlalamig na ako. Mahal na Panginoon, kung hindi matutupad yung aking gusto, manlalamig na ako. Hindi po, mga mahal. Lahat po ng mananampalataya, mga kapatid, dinadaan tayo ng dakilang Diyos sa mga paglilinis. Amen? Ulitin natin yung 17. Sapagkat bagaman ang puno ng igos ay hindi mamulaklak, sabi ni Habakuk. Tina-challenge niya yung kanyang pananampalataya. Tina-challenge niya, mga minamahal, yung kanyang pag-ibig sa dakilang Diyos. Ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Hindi man magbunga ang mga ubasan, sabi rito. Ang bunga ng ulibo ay tumigil, maglikat. At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan man, mga hayupan ay mahihiwalay. Mga minamahal, hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Ganda po ng 18. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Hallelujah! Lahat ng nagagalak sa ating dakilang Diyos, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung kagalakan natin, hindi po yung kagalakang sanlibutan. Yung kagalakan po natin, mga kapatid ko, yung maganap natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, mga kapatid, na-challenge po ko, mga minamahal, nung binigay po ng beloved children natin, beloved honorable pastor, nung kami may preachers meeting. Mga minamahal, nung Thursday, mga kapatid ko, kahapon. Yung kay Paul. Sabi ni Paul, mga minamahal, pinaglingkuran ko ang dakilang Diyos. Naglingkod ako sa mahal na Panginoon, hindi lang para kapusin, kundi para mamatay din naman alang-alang sa Ebanghelyo. Ganon ang sinasabi ng ating beloved honorable pastor, Will Estrada Almeida. I'm willing to die for the gospel. Grabe, no, mga mahal. Hamakin ang kamatayan, mga kapatid. So napakapalad po natin. Mga mahal, yung binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon para mangalaga ng ating mga kaluluwa. Mga kapatid, hindi niya tayo bibitawan sa kanyang panalangin hanggang sa tayo po'y maiharap niya, mga mahal, sa ating pinakamamahal na Kristo, mga kapatid ko. Amen? Mga mahal, nakita po natin, mga kapatid, na hindi niya iniibig ang buhay niya dito po sa lupa. Mga mahal, madala ka lang sa kaharian ng dakilang Diyos natin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga mahal, kaya napakaraming mga pagsubok, mga kapatid, ang pinagdaanan ating mga beloved parents in the Lord, mga mahal. Kagutuman, kahubaran, tabak, mga mahal, kamatayan, bilangguan, mga kapatid ko, hindi nakapagpaatras, hindi nakapagpalamig sa paglilingkod. Lalong nag-uminit, lalong nagsumigasig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So, hindi po tayo naglilingkod sa dakilang Diyos ngayon dahil lang sa miracles. Hindi lang tayo naglilingkod sa dakilang Diyos dahil lang sa material blessings, financial blessings. Hindi lang. Sabi ng 2 Samuel chapter 22, verse 33, God is my strength and power, and He make my way perfect. Basahin po natin. Dito po sa ikalawang Samuel, Kapitulo 22, talata po ay 33. Ang Diyos ay aking matibay na katibayan at pinapatnubayan niya ang sakdal sa kanyang lakad. Amen.
Purihin ang mahal na Panginoon. God is my strength, sabi niya, and power. Ang Diyos ang aking lakas at ang aking kapangyarihan, may mahal. So ang ating pong kalakasan ay ang dakilang Diyos, wala na pong iba. Hindi lang miracles and blessings, mga minamahal, ang inaasahan natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Sapagkat kung diyan tayo nakasandig, nakatingin, kung walang miracles at blessings, baka mawala ka na rin sa mahal na Panginoon Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya sinabi ng Bible, looking unto Jesus, He's the author and finisher of our faith. He that endureth to the end, the same shall be saved. Amen. Nasa huling panahon na po tayo, mga mahal. Nasa huling araw na po tayo. Last days na po tayo, mga kapatid. Malapit ng babalik ang mahal na Panginoon. At habang malapit ng babalik ang dakilang Diyos, mga minamahal, hanggat kaya natin, mga kapatid ko, idadaan tayo ng dakilang Diyos sa paglilinis para tayo po yung maging perpekto, mga mahal. Lulusawin niya, mga kapatid ko, sa apoy para maging genuine, mga mahal, na gold. Amen. Sapagkat kung hindi niya tutulawin yan, mga minamahal, hindi makikita yung pagiging gold, mga kapatid. Tingnan niyo sa YouTube, mga mahal, paano na-create yung mga bara-barang ginto, mga kapatid. Sinusunog yan, tinutunaw yan, at hinuhulma yan, mga kapatid ko. Ganon din po sa mananampalataya. Ano po yung sinusunog sa atin ng dakilang Diyos natin? Yung ating mga pride, yung ating mga kataasan sa buhay, mga mahal. Hallelujah. Kung maaari, mga kapatid ko, talagang aalisin ng dakilang Diyos sa atin yan. At sa Kanya lang tayo aasa. Wala nang iba. Amen po ba? Mga mahal. Minsan naiisip kasi natin, dahil sa ating abilidad, kaya po tayo umaasenso, mga mahal. Aalisin ng dakilang Diyos yung pagtingin mo sa sarili mong ganyan, mga kapatid. Kaya ngayon, mga minamahal, pandemic, napakahirap na po ng buhay, mga kapatid ko. Napatunayan po natin na hindi pala sa abilidad ko nanggagaling yung aking kaasensohan, kundi sa Espiritu ng Diyos. Sa gabay ng mahal na Panginoon. Amen. Siya pala ang aking kalakasan. Lahat magsabing, praise the Lord, my mahal. Ang dakilang Diyos ang nagbibigay sa atin ng power sa ating mga kaluluwa, mga kapatid ko. Amen. Hindi po mga blessing, mga kapatid. Isaiah 40 verse 29, He gives power to the faint, and to them that have no might be increased strength. Mga mahal. Basahin natin. Isaiah 40 verse 29. Dito po sa Isaiah, Kabanata 40 at ang versikulo 29. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Amen. Right. Kaya dapat, may blessing o wala, masigasig tayo, malakas tayo, mga mahal, sa paglilingkod. Amen po ba? Bakit ko nasabi, mga mahal? Sapagkat nasa atin po ang Espiritu ng dakilang Diyos natin. Praise the Lord. Mga mahal, pangalawa, mga kapatid ko, na nakita ko kay Habakuk, doon sa ating mga key verse, mga minamahal. Una po yung unconditional service. Sabi niya, kahit na po hindi na mamunga yung aming pananim, kahit na po wala ng ubasan, kahit na wala ng hayupan, kahit na hindi na mag-multiply yung aking mga hayop, kahit wala na sila lahat, kahit wala na akong maani, kahit magutom ako, maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Magagalak pa rin ako sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya napakapalad po, mga minamahal, ng mga baguhan. Yung mga baguhan na nagmula talaga sa mahirap, mga minamahal, walang-wala. Indigent, mga minamahal. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, yung mga taong ganon, napakasimple, napakaliit lamang na pagpapala. Galak na po sila. Mga mahal. Yun ang importante ron. Maliit na pagpapala lang, mga minamahal, grabe ng kagalakan mo. Amen. Kontento ka na, mga minamahal ko. Purihin ang mahal ng Panginoon. Pero yung tayo po, mga kapatid, mayroon na tayong pagpapala, mga mahal. Hindi pa sapat. Naghahanap pa po tayo, mga kapatid ko. Naku, napakadelikado, mga minamahal. Amen. Baka darating po ang panahon, pag sinanay natin yung sarili natin ng ganyan, mga minamahal, kapag wala na tayo, mga kapatid, masasabi mo bang nagagalak ka pa rin sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon? Baka hindi na. Baka susunod nung mahal, magreklamo na tayo. Pambihira naman. Kung kailan naglingkod ako sa mahal ng Panginoon, saka ako nawalan.
Kung kailan ako naglingkod sa mahal na Panginoon, dati akong may pera, ngayon nawala lahat ng pera ko. Mga minamahal, si Habakuk po hindi ganon. Sabi niya mga kapatid, hinamo niya yung kanyang sarili. Mga mahal, kahit na wala na yan, kahit na wala akong maani, kahit na wala na akong pagkain, kahit na wala na akong pananim, wala na akong hayupan, I will rejoice, sabi niya, sa aking tagapagligtas. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Yan po ang number 2, mga inmahal, na kanyang taglay. Joyful heart. Mga inmahal, meron siyang nagagalak na puso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. May pagkain o wala, may pagpapala o wala, mga inmahal, nagagalak siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang importante, mga inmahal, sa atin, yung kaligtasan, mga inmahal. Mayroon ka ng pangalan sa aklat ng buhay. Meron ka ng mga minamahal inaasahan, mga kapatid ko, langit at buhay na walang hanggan. Anumang oras mula ngayon, kunin tayo ng mahal na Panginoon. Anumang oras mula ngayon, minamahal, saan mang paraan, mga kapatid ko, kukunin ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, para dalhin sa langit, minamahal. Yung physical natin, ibaon sa libingan, yung ating mga minamahal kaluluwa, akit sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Minamahal, kaya lagi natin basahin ang Bible, mga kapatid ko. Lagi nating basahin. Revelation, mga mahal, basahin natin. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, sa langit po, wala lang hirap doon. Wala lang sakit. Wala lang karamdaman doon. Wala lang kalungkutan. Amen? Hallelujah. Wala lang sakripisyo doon, mga mahal. Pawang kagalakan, mga kapatid, kapiling natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpupuri tayo, mga mahal. Nakita natin ang mukhaan ng dakilang Diyos natin. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, tutulo ang luha mo, mahal, sa kagalakan. Sapagkat, mga mahal, dati kang makasalanan, pero naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang mansion mo, mga mahal, brilyante. Ang iyong kalsada, mga mahal, ginto. Tatapakan mo lang ng iyong paa, mga mahal. Ipapasyal ka ng mga angel, mga kapatid ko. Napakatatangkad ng mga angel, mga mahal. Luluhod sila sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Sapagkat ikay prinsipe ng Diyos. Prinsesa ng Diyos. Sino ang ating Ama? Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Ano ba yung anak, mga minamalang hari? Anong tawag dyan? Prinsipe at prinsesa. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Imagine, mga mahal, hahawakan ka sa kamay ng guardian angel mo, mga kabinamahal ko, ipapasyal ka niya. Panginoon, small p, Panginoon, saan ko po kayo gustong ipasyal? Sa inyo gustong ipasyal ko kayo. Amen? Karwahe, mga mahal, ang sasakyan natin. Yung angel, mga kapatid, ang nagdadrive. Hallelujah. Mga mahal, magpitas ka ng mga ubas doon, mga kapatid ko. Kakainin mo na lang. Grabe, mga minamahal. Walang dumeron, mga kapatid ko. Walang dumeron. Bakit ko nasabi? Meron tayong manggagawa, mga mahal. Siya po'y dinala ng ating dakilang Diyos sa kalangitan, mga kapatid. Pagbalik niya sa lupa, nagpatotoo siya, mga mahal ko. Purihin ang ating dakilang Diyos. Napakaganda ng langit. Hallelujah. Amen. Mga mahal, sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, lagi tayo nagagalak sa puso, mga mahal. Medyo may sakit. Mahapdi, mga mahal, minsan. Minsan, mga kapatid, kung may mga pagsubok, tiisin mo lang, mga mahal. Tiis lang tayo, mga kapatid. Darating ang panahon, tayo po ng mga nasasaktal, mga mahal, sa lupang ito. Aaliwin tayo ng dakilang Diyos pagdating ng araw. Mga mahal, papahirin ng dakilang Diyos ang ating mga luha sa ating mga mata. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung ang mundo man ngayon, mga kapatid ko, nagbibigay sa atin ng panghihina, mga kapatid, tandaan po natin, ang dakilang Diyos na iyong pinaglilingkuran ngayon, magbibigay siya ng lakas sa atin. Hallelujah. Pag nakita ng mahal na Panginoon, matutumba ka na, mga minamahal, bibigay ka na. Doon niya iunat yung kamay niya, mga mahal, para iangat ka, para i-revive kang muli, mga mahal. Bibigyan ka na ng kanyang presensya, mga mahal, napakatamis ng kanyang presensya. Terrible, tutulo ang luha mo, pipigain niya yung puso mo, mga minamahal. Hahagulgul ka, mga kapatid ko, sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos mong umiyak sa presensya ng dakilang Diyos, malakas ka na naman. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya huwag tayong mag-focus sa kahirapan. Huwag tayong mag-focus, mga minamahal, kung ano yung desire ng ating mga laman, mga kapatid ko. Hindi yan, mga kapatid, ang makapagliligtas sa atin. Tumingin ka na palagi sa mahal na Panginoon natin.
Hindi siya nagbabago, mga mahal. Amen? Praise the Lord. Kinaalala ko po yung mga apostol nung araw, mga mahal, sa Mark chapter 4, verse 35 hanggang 40, mga kapatid ko. Dinala sila ng ating dakilang Diyos sa gitna ng dagat. Mga kapatid, naglakbay sila sa gitna ng dagat. Pero ang dakilang Diyos natin, mga kapatid, ay natutulog. Ang sabi po, mga minamahal ng Bible, ang sabi po, mga kapatid ko, ng mga apostol, verse 38, "But he was in the stern asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, 'Teacher, do you not care that we are perishing?'" Wala ba ka sa iyo, mahal na Panginoon, na mamamatay tayo, mapapahamak kami? Natutulog kasi ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Tumayo ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, sinaway ang hangin. "Peace be still." Sabi ng Bible, "And the wind ceased, and there was a great calm." Mga mahal, tumigil. Pero sabi niya, mga minamahal ko, sa verse 40, "Why are you fearful? How is it that you have no faith?" Bakit hanggang ngayon wala kayong pananampalataya? Kasama niyo na ako. Bakit kayo natatakot? Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Alam niyo, yung mga apostol, mga kapatid ko, kapag smooth yung kanilang paglilingkod sa dakilang Diyos, ito po yung mga paborito nilang mga talata. Yung mga paborito nilang pangungusap ng dakilang Diyos, mga mahal, sa Matthew chapter 7, verse 7 to 8. Sabi ng Bible, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you." Ang gaganda mga talata, mga mahal. Tumawag ka sa akin. Humanap ka, sabi rito, mga minamahal. Kumatok ka, ikay bubuksan. Sabi ng 8, "For everyone who ask, receive, and he who seek, find, and to him who knock, it will be open." Ang ganda mga talata. Matthew 21, verse 22, "And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive." Yun po yung mga paborito ng mga apostol. Mga minamahal, sabi ron anumang uri, anumang ang gusto mo, idaan mo sa panalangin, ipanalangin mo at ibibigay sa iyo, maniwala ka. Yun ang mga gusto nila. Pero kapag may pagsubok sa buhay, mga minamahal, yung mga apostol, kahit alam po nilang kasama nila ang dakilang Diyos, mga kapatid, doon po sa barko, nawawala po yung lakas nila. Nawawala po, mga minamahal, yung kanilang kasigasigan. Nawawala yung faith nila, mga minamahal, pinanghihinaan po sila ng loob. Nakikinig pa po ba kayo? Alam niyo, mga minamahal, minsan masasabi ko po na ang mga Kristiyano po sa panahon natin, hawak-hawak na po nila yung Bible, pero balisa pa rin sila eh. Mga kapatid ko, totoo po yan. May mga mananampalataya, hawak-hawak ang Bible every Sunday, every Wednesday and Friday, mga minamahal, pero mga kapatid, balisa pa rin ang buhay nila. Balisa pa rin yung isip, yung puso nila, mga minamahal. Nasa puso pa rin yung pangamba, yung takot, mga kapatid ko, sa future. Minsan nagpapaka-counsel po sila, mga kapatid, paano ma-revive or paano po sila lalakas espiritual. Pero mga kapatid ko, ang totoo niyan, nasa kamay po nila yung magpapalakas sa kanila. Hindi nila alam. Bakit wala pa rin po silang lakas espiritual kahit hawak-hawak na po nila yung Bible, yung Word of God, mga minamahal ko? Ang sabi po ng Mark 4:40, mga minamahal, "Why are you so fearful?" Sabi ng mahal na Panginoon. How is it that you have no faith? Kasama nila ang dakilang Diyos pero fearful pa rin sila. Amen? Nandun pa rin po yung fearful sa kanilang, mga minamahal ko. Kapag fearful yung nasa atin at wala kang faith, ang resulta niyan, lupaypay ka sa spiritual. Nanghihina ka. Amen? Alam nyo, basahin natin yung Bible. Kung makakaya natin, araw-araw, mga minamahal, basahin natin yung Bible. Ang iba po, mga kapatid ko, nakakalungkot naman, may mahal sa panahon lang ng pagsamba, binubuksan ang Bible. Amen? Masyado pong binubuhos yung panahon sa mga trabaho, mga kapatid, pag-uwi sa bahay, pagod na, hindi na mabasa ang Bible, mga mahal. Mas malala, mga kapatid, kung maging sa loob ng bahay sambahan, hindi po binubuksan yung Bible. Nasa loob na po ng pagsamba, mga minamahal sa dakilang Diyos, hindi pa rin po nagbubukas ng Bible. Mga minamahal, alam nyo, lakas natin ang salita ng Diyos. Lakas natin, mga mahal, ang mga pangako ng mahal ng Panginoon. Mababalisa ka talaga, mga mahal, kapag hindi mo hawak-hawak ang mga salita ng mahal ng Panginoon natin. Amen? Naniniwala ba kayo ang Word of God ay buhay? Alive? Amen? Minsan, mga kapatid,
ito napag-aralan ko lang. Minsan, kulang yung sa ulado mo yung Word of God eh. Sa ulado mo yung Word of God, mga mahal. Nasa sa ulo mo lang, kulang eh. Nasa sa ulo mo lang, pero walang buhay ang Word of God sa iyo. Kaya minsan mga kapatid, binibigyan ka ng mahal na Panginoon natin ng matitinding mga pagsubok. Yung halos hindi mo makayanan. Bakit? Para buhayin mo yung salita ng Diyos sa iyong puso. Amen? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Madali eh. Mahal. If any man be in Christ, he's a new creature, all things are passed away. Madali po mga minamahal sa uluhin. Pero mga kapatid ko, yung ipamuhay, medyo mabigat eh, mga kapatid. Kaya binibigyan tayo ng mga Panginoon ng trials, pagsubok. Dinadala tayo ng dakilang Diyos may mahal sa karagatan, sa alon, sa bagyo. Para malaman ng mahal na Panginoon kung talagang buhay na yung kanyang salita sa ating mga puso. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, may mahal. Yan ang dahilan kung bakit, mga kapatid ko, patuloy tayong nililinis ng mahal na Panginoon. Bakit tayo nag-aaralan ng Word of God? 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Basahin mo natin, beloved. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Dito po sa unang Korinto, Kabanata 2, ang talata po ay 16. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Amen. Ihanda rin po ang Romans 12:16. May mahal, isunod po natin yan. Ano sabi rito? Datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. We have the mind of God or Christ, may mahal. Sinong kinakausap? Tayo, mga kapatid na mga anak ng Diyos. Romans 12:16, sabi ng English, be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low state, be not wise in your own conceit. Tingnan natin. Dito po sa mga taga-Roma, ang Kabanata ay 12, talata ay 16. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Yes. Amen. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Anong sabi ng unang talata natin? Nasa inyong isip ni Kristo ng mahal na Panginoon. Ano sabi sa unang mga minamahal? Datapot na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Romans 12:16, magkaisa kayo ng pag-iisip. Romans 15:6. Romans 15:6. Dito po sa taga-Roma, Kapitulo 15, versikulo 6. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay lumulahati ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. That ye may with one mind and one mouth glorify God. Amen. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Amen. Bakit tayo nag-aaralan ng Word of God? Para daw po yung mga mind natin, yung belief natin, mga minamahal, yung vision natin, maging isa. Dahil we are one in the body of Christ. Bawat isa sa atin, member ng katawan ng ating mahal na Kristo. At kapag nasasaktan ng isa, nasasaktan ng lahat. Amen. Katulad ng katawan, kapag nasugatan ng hindi liit mo mahal, halos lagnatin ka, mga kapatid ko. Masakit ang buong katawan. Ganun daw po sa katawan ng ating Panginoong Kristo. We are one in the body of Christ. Kaya sabi ng mga talata, mga mahal, magkaisa ng pag-iisip. Say praise the Lord, mga mahal. So ano pong resulta kapag na-receive natin yung lakas galing sa ating dakilang Diyos, mga mahal? Sabi ng Isaiah chapter 30 verse 15, for thus says the Lord God,
the Holy One of Israel, in returning, and the rest you shall be saved. In quietness and confidence shall be your strength. Ganda po nito mga inuha. Tingnan natin. Tagalog po. Dito po sa Isaiah, Kabanata 30, at ang verso po ay 15. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging gayon ang inyong lakas at hindi ninyo inibig. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. In quietness and confidence, mga mahal, doon daw po nanggagaling yung strength. Mga kapatid ko, quietness and confidence shall be your strength. Yun ang ating lakas, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ka naguguluhan, mga mahal. Nandun yung pagtitiwala natin. Amen. Praise the Lord. Hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili, mga mahal. Kaya yung ating dakilang Diyos, mga kapatid, nung sinabi niya yung mga alon at bagyo, peace be still. Mga mahal, makita mo ron, ang dakilang Diyos natin, may bagyo na, tulog pa rin. Amen? Binabagyo na yung mga apostol, mga mahal. Halos tumaob na yung barko, mga kapatid ko, sa alon. Mas malaki pa sa barko yung alon, mga mahal. Pero ang mahal na Panginoon, tulog na tulog pa rin. Payapang payapa. Praise the Lord! Naalala niyo ba si Peter? Si Peter, nung siya binilanggo, mga minamahal, kinabukasan, papatayin siya. Pero sabi ng Bible, si Peter, mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Tulog na tulog, mga mahal. Pero alam niyang papatayin na siya bukas. Mga kapatid, bakit? Grabe ang tiwala niya sa mahal na Panginoon. Mga mahal. Kahit last minute, last second, mga mahal, pwedeng gumawa ang dakilang Diyos ng miracle para mawala lahat, mga mahal, ng balakid sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Lahat ng inaantok, magsabing, praise the Lord. Salamat po. Peace be still, sabi ng dakilang Diyos, mga mahal, pumayapa. Bakit mga minamahal? Ano ba ang nasa mahal na Panginoon natin nung siya po'y nagkatawang tao, mga kapatid ko? Meron po siyang quietness and confidence. Alalahanin natin, nagkatawang tao ang dakilang Diyos. Nakitulad sa atin, mga mahal. Yung time na yon, siya po'y tao, mga kapatid ko. Kaya maraming mga Kristiyano, mga mahal, mahina po mga kapatid ko sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Minsan po kasi, mga mahal, lack of prayer, mga mahal, mga kapatid. So ayusin po natin yung ating pananalangin sa dakilang Diyos. Alam niyo, mga mahal, una nating ipanalangin yung ating beloved parents in the Lord, kanilang beloved children, ang inyong mga mangangaral, ang inyong mga manggagawa, mga mahal, ipanalangin po ninyo. Sapagat, mga kapatid ko, kailangan din po namin ng panalangin, mga mahal. Amen. Para kami po'y makapagpatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya panalangin po natin yung mga kapatid natin, mga nanghihihin at nalulupay-pay, mga kapatid. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Alam niyo, mga mahal, nabasa ko sa isang libro, mga kapatid ko, sabi ron, you can touch God's throne through your prayer. Pwede palang mangyari yun. Mga mahal. Sa tindi po, mga kapatid ko, ng pananalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, napakalayo ng Pampanga sa Manila, mga mahal. 1 hour and a half yata ang travel, mga kapatid ko. Hindi tayo kaano-ano ng propeta ng dakilang Diyos. Pero inabot tayo ng kanilang panalangin. Amen? Bakit? Nakarating sa tulong ng mahal na Panginoon yung kanyang panalangin. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, may mahal. Kaya kung strength po, mga kapatid ko, ang hanap natin, mga mahal, kalakasan, galing sa dakilang Diyos natin, mga kapatid ko, doon ka lang tumingin. Wala na pong iba. Nais kasi ng mahal na Panginoon natin, lalakas tayo. Amen? Anong gagawin natin, may mahal, para lumakas ng lumakas? Philippians chapter 4, verse 8. Mga kapatid, basahin po natin. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, ihanda po sa Tagalog, beloved. Sige po, Tagalog muna tayo. Dito po sa Pilipos, Kabanata 4, ang talata po ay 8. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis,
anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Isipin ninyo ang mga bagay na ito. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report. Good report. If there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Doon lang tayo. Doon lang tayo. Gusto mong lumakas sa ating dakilang Diyos? Doon ka lang, mga kapatid. Yun lang ang gagawin po natin. Mga mahal, pure in mind, pure sa heart natin, mga kapatid ko, pure ang motive natin, lalakas ka, mga mahal. Palalakasin ka ng dakilang Diyos natin. Kailan ka lumalakas, mga mahal? Pag nalugod ang ating dakilang Diyos sa ating ginagawa. Kaya yun pong inaawit natin, mga kapatid ko, the joy of the Lord is our strength. Amen. Pag nagagalak daw ang dakilang Diyos, lakas natin yun. Amen po ba? Yes. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, bago tayo magtapos, sabi sa Luke chapter 4 verse 3, the devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Kailan to? Nang siya po'y nag-ayuno ng 40 days, mahal ang Panginoon natin. Tinukso siya ni Satan mismo, mga minamahal. Kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mo itong mga bato na maging tinapay sapagkat nagugutom ka na. Tinukso siya ng diablo. Bakit ko siningit ito? Mga minamahal, nakikinig po ba kayo? Yes. Bakit ko po siningit ito, mga kapatid? Dakilang Diyos natin, nung siya po'y tuksuhin, malakas siya nun. Bakit? 40 days fasting siya eh. Ngayon mahal, napakalakas ng kanyang spiritual. Malakas ang dakilang Diyos natin nang siya po'y tuksuhin ng diablo. Kaya mga minamahal, kung kaya kang tuksuhin ng diablo sa panahon na malakas ka, lalo na kung nangihina ka. Amen po. Kung halimbawa punong-puno ka ng panalangin ngayon, malakas ka sa spiritual, nakakaranas ka ng pagtukso ng diablo, may mahal na mga pagsubok, mga kapatid. Lalo na kung sa panahon na nanghihina ka, lalo kanyang tutuksohin. Kaya mahina tayo sa lahat ng bagay, totoo po yan. Mga mahal, hindi natin kayang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Pero dahil po sa biyaya ng mahal na Panginoon, kaya tayo nandito ngayon. Kaya tayo lumalakas ngayon dahil po sa biyaya ng dakilang Diyos natin. Sikreto po pala mga minamahal, para lagi kang malakas, appreciate mo yung ginagawa ng dakilang Diyos sa buhay mo. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Tinawag tayo ng dakilang Diyos natin, mga kapatid, para magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid ko, extreme sacrifice, huwag niyong kalilimutan, sinasabi lagi ng ating beloved honorable pastor yan, Will Estrada Almeida, extreme sacrifice makes you perfect. Habang nahihirapan ka sa paglilingkod sa dakilang Diyos, lalo kang napapalapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga mahal, yung ilan sa atin galing pa sa malalayong lugar, mga kapatid. Pag ganitong tag-ulan, mga minamahal, bumuhos yung malakas na ulan kagabi, mga kapatid ko. Pati sa loob ng bahay namin, pumasok yung baha. Mga kapatid, lakas ng ulan. Mga minamahal, pero ang mga anak ng Diyos talagang hindi po nagpahadlang sa ulan. Mga minamahal, bakit? Ang tiningnan natin, mga mahal, yung kaligtasan natin. Amen? Dahil kung hindi mo susuungin yan, mga minamahal, pagsubok lang yan, mga kapatid. Manghihina ka naman, yan ang kapalit. Pero kapag sinuong mo yan, mga kapatid ko, amen, pag-uwi mo malakas ka spiritual. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, tumayo tayong lahat. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. God bless you so much po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon.
Salamat sa buhay ko. Di dahil sa iyo ay walang matatanong sa mga pagsusumikap mo. Kaya sa bawat sandali sa'yo kami magpupuri dahil sa iyo ang kabutihan naming nakamtan. Ang pangarap ko'y nagpapay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay di na ibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang tangaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kung hindi dahil sa'yo ay walang matatamo sa mga pagsusulitan ko. Kaya sa bawat sandali sa'yo kami magpupuri dahil sa iyo ang kabutihan naming nakamtan. Ang pangarap ko'y tagapay.
dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hanggat nandito tayo, mga minamahal, sa kanyang church, hanggat nagpapatuloy tayong naglilingkod ng may katapatan, mga minamahal, patuloy ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa ating lahat. Hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, lagi tayong magpakainit. Lagi tayong magpakainit. Huwag magpabaya, mga minamahal, sa paglilingkod. Malapit nang babalik ang Diyos. Nawa maratan tayo lahat ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Naglilingkod ng may kainitan. Puspos lagi ng presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sa oras nito, mga minamahal, sa ating mga pangangailangan, mga minamahal, sabi ng Biblia, matapos natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ano man yung ating mga kahilingan, mga minamahal, bago tayo dumalo sa mahal na Panginoon, ipagkakailom ito ng ating pinakamamahal na Jesucristo, sapagkat nagawa natin, mga minamahal, ang kanyang banal na kalooban. Hallelujah. Kaya sa mga oras na ito, itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Dumalangin tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po dakilang Diyos ang bawat isa po sa amin. Nakikita mo laman ng aming mga puso, mahal na Panginoon. Natatarok mo ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Batid mo po ang pangangailangan, mahal na Panginoon, ng aming mga minamahal na mga kapatiran, dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, pangako mo po, dakilang Diyos, na matapos namin gawin ang iyong banal na kalooban, didinggin mo po ang mga panalangin ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng aming minamahal at ginagalang Malapastro Wildestrad Almeda. Amin na pong inaangkin, mahal na Panginoon, mga bagay na ito, dakilang Diyos. In the might of dearest Jesus, bless us, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. Kaliwang kamay sa parte ng ating katawan kung meron tayong mga karamdaman, mga minamahal. Dalawang kamay kung meron tayong mga problema, mga minamahal. Mga natitirang bisyo, yung ating kaliwang kamay, ilagay po natin sa ating bibig, mga minamahal. Hallelujah. Dumalangin tayo lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Opo, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesucristo. Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at kinagalang Malapastro Wildestrad Almeda, sama-sama naming sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, hallelujah. Cancer, leukemia, TB, diabetes, katong pagkabulag, pagamiran yung arthritis, mga demonyong kahinaan, hadlang sa pagpapala, hadlang sa lahat ng aming mga panalangin, demonyong coronavirus, hallelujah. Cast out, cast out, cast out in the might of the Lord Jesus, hallelujah. Be blessed, be strong, be blessed in the might of the Lord Jesus, physically fit. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Meron tayong bisita, mga minamahal. Sa oras po ito, mga minamahal, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, itaas niyo po ang inyong kamay. Sumunod po kayo sa aking panalangin ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan. Mahal na Jesus, salamat po sa iyong mga salita na kinapakinggan sa gabi po, sa umagang ito. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Mula ngayon, maglilingkod na po ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami po manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesucristo. Dalangin po namin dakilang Diyos, malapin nun ang kaluluwang ito, mahalapin nun nawa ito na po maging simulain ng kanyang paglilingkod sa iyo. Isulan po ng maliwanag ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Ito pong aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.
Pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan at huwag po kayong aalis na hindi po nababautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Mga minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay. At tayo po mga minamahal tatalon ng 3 beses sabay sigaw ng salitang hallelujah, praise the Lord. Huwag na pong malakas mga minamahal, basta galing sa ating puso. 3 beses mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Let us jump. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. God bless you po mga minamahal at salamat po sa ating beloved ordained preacher sa napakagandang mensahe ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At sa oras po ito, tayo po mga minamahal ay sa ating mga announcement. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Ating beloved preacher, Kuya Jose Revilla. Mga minamahal, kukuha po tayo ng ating special offering. At yung ating special offering na kinukuha mga minamahal, ito po ay para po sa ating chapel na pinapagawa. Patuloy tayo mga minamahal magkaloob. Patuloy tayong sumuporta sa gawain po ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At narito po mga minamahal, tinatawagan ko po mananalangin ng ating beloved elder, ating beloved Brother Manny Sese. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jerry Domingo. Praise the Lord. At tayo po ay magkaisang dumalangin sa ating pagkakaloob. Praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Upo ang banal na ginapala naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, walang hanggang papurit, pasasalamat ang patuloy na pinaabot sa iyong Panginoon sa masaganang biyaya, pagpapala, patuloy na pinagkakalob sa iyong mga anak. Malapang kaya naman po na po kami patuloy nagkakalob ng aming mga special love offering, mga Panginoon, basbasan lang isang pagpalain po upang patuloy na punuan, magamit sa iyong palanggawain, mga Panginoon, sa lahat ng mga anak mong matatapat, mga Panginoon, patuloy pong buhos ang masaganang pagpapala sa kanila, ibalik ng mga libong beses sa kanila. Ito pong samadalangin namin, samadalangin ng aming namalunggulang sa Panginoon. In the rest Jesus name we pray. Pagbibigay ay tandaan ko't mamahal sa Diyos sa kapwa, sa salita niyang banal. Yamang nating sundin, ipagpatuloy natin, magbigay upang pagpalain.
Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless po sa lahat. Ang ating po mga minamahal na mga kapatid na walang sawa nagbibigay ng inyo po special love offering. Diyos po ang magpala po sa inyo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating banal na gawain. Ang ating po banal na gawain dito po sa lugar na ito ng Barangay Sagin, City of San Fernando. Tuwing araw po ng ating Friday overnight ay nagsisimula po tayo ng alas 9 po ng gabi at natatapos po ito ng alas 4 po ng madaling araw po ng Sabado. Ang ating lingguhang pananambahan ay nagsisimula po tayo po ng alas 9 po ng umaga at natatapos po ito ng alas 2 o hanggang alas 3 po ng hapon. Amen. Ang ating pong midweek service tuwing araw po ng Wednesday, nag-uumpisa po tayo ng alas 2 po ng hapon at natatapos po ito ng alas 6 po ng gabi. Amen. Praise the Lord. At huwag niyong kakalimutan po mga minama ating pong programa sa television tuwing araw po ng Sabado. Nasa PTV4 po yan. Nag-umpisa po ng alas 11 po ng gabi at natatapos po yan ng alas 12:30 po ng hating gabi. Ang ating pong radio po mga minama nasa FB na po tayo. Tuwing araw po ng Lunes hanggang Sabado po yan. Nagsisimula po tayo ng alas 7 po ng gabi at natatapos po yan ng alas 8 po ng gabi. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. At huwag po natin kakalimutan po mga minamahal, maghikayat po na mga kababayan po natin sapagkat sa panahon po natin ngayon, konting panahon na lamang, tayo na po ay malapit na po tayong kunin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ibahagi po natin ang mga pagpapala na ating natanggap sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ating pangamahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak, sa ating po mga kaibigan, kakilala, kababayan po mga minamal upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan kapag sila ay tumalima, sumampalataya sa banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At kung sa lahat ng mga kapatiran po natin may mga katanungan patungkol sa buhay spiritual, huwag kayong mahiyang lumapit po sa ating beloved ordained preacher para kayo po ay mabigyan payo sa inyo pong buhay spiritual para masunod po ninyo ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa ating pag-uwi po mga minamamaya, sa lahat ng mga kapatiran po natin tatawid po sa kalsada, mag-ingat po tayo sapagkat ang mga sasakyan po diyan ay mabibilis. Amen. Praise the Lord. At sa lahat ng mga kapatiran po natin ay magpalihans, kayo na po ay lumapit dito sa unahan para kayo po ay ilihans po mga ng mga beloved prayer warriors. At tayong lahat po mga minamahal ay magpasalamat na po tayo sa tagumpay na banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa magdamag na ito. Amen. Praise the Lord. Akin na po ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin po sa pagtatapos ang ating beloved Colonel Ricardo Capalad. Amen. Praise the Lord. Pasalamatan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mapagpalang Ama sa langit, sa matamis at makapangyarihan pangalan Jesus. Sa unat pangalan ng Malapastor Evangelista Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa paglangis mo sa bawat yugto ng banal na gawain. Mula po sa pag-MC sa mga pag-aawitan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga buhay na patutuo ng aming mga mahal na kapatid. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, salamat po sa aming mga mahal na kapatid na patuloy na nagkakaloob at nagtatapat sa iyo. Hallelujah. At maging salamat po, mahal na Panginoon, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na sa tuwi-tuwi na amin pong natutunan ngayong umaga sa pangalan ni Jesus at iyong banal na Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. At amin pong idinadalangin at pinasasalamatan ang kalusugan at patuloy na kalakasan ipinagkakaloob mo sa aming mahal na pastor, 10 ng kanyang beloved children, hallelujah. At kung paano po kami dinako sa lugar nito, ngayong overnight, mahal na Panginoon. Ihatid mo po kami sa kanya-kanyang mga tahanan, taglay yung proteksyon, pag-ibig, hallelujah. Sa pangalan Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Praise the Lord. Lord. Dito po natapos po ang ating banal na gawain at tayong lahat po ay magkamay na bilang magkakapatid sa pangalan po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus at wala po kayo maiwan po sa inyo kundi mahal namin kayo at higit sa lahat minamahal po tayong lahat ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen.